ilulutang ng administrasyon na ito ang issue ng South China Sea, West Philippine Sea, to the point na nagbabakbakan, tapos may mga karikature ka pa na nilalabas na tulad ni Tarela, do you really think ASEAN is not watching us? Yun yun. On the other hand, ASEAN has external partners. And one of the strongest external partners of ASEAN is China. So ngayon, kung gusto mo maging successful yung hosting mo, and South China Sea is one of the main usapin sa hosting natin kasi magkakaroon ng negotiation at saka discussion sa Code of Conduct in the South China Sea. At uupo ang China dyan kasi part siya ng claimant state. Huwag mo nang masyadong i-megaphone diplomacy ngayon itong usapin ng West, ng mga dispute. Pag-usapan yan ng mga diplomats kasi ang tanong, iisnabin ba ang Pilipinas ng mga head of state? Dahil sa nakikita nila, ang gulo. Hindi nga marunong rumispeto sa isang head of state. Iisnabin ba ang Pilipinas ng mga major powers like Russia, China? Kasi pag nag-summit ka, you need to invite the major powers. Yes. Yun yung mga usapin na yun. So, dapat si Marcos Jr., kung nag-iisip siya, disiplinahin niya yung maiingay niyang mga tao, even yung mga kaalyado niya, kung gusto niya na hindi mapahiya ang Pilipinas sa pagiging chair ng ASEAN. Kasi ang ASEAN is supposedly a venue for diplomacy. Ayan ang strength ng ASEAN as a multilateral, as an intergovernmental body. Convening ka, so pwede mong tawagin ang mga external partners mo like major powers para pag-usapan ang mga issues na critical that will affect the whole region, sub-region ASEAN and the whole region. Ngayon, ang politika natin tinitignan nila, ang corruption natin tinitignan nila, at saka yung mga gitgita na politika tinitignan nila. Tapos ito pang mga regional international issue tinitignan nila. Tapos kung ano ang capacity ni Marcos Jr. to make, to adjudicate, to manage all of these things domestically. So do you really think, yun nga ang lagi kong tinatanong sa gobyerno, paano nyo ipipresenta ang Pilipinas na a credible chair of ASEAN kung ang bahay mo nagkakagulo at hindi mo nga madisiplina ang isang lowly Commodore or Coast Guard na nagkakalat when you talk about foreign relation and compromising the regional and international standing of the country? Do you really think we have credibility? Yeah, maybe we are the chair because wala namang magagaw kasi rotational yan. Pero iba yung binigay sa yung chairmanship kasi ikaw na yung nakatoka. Iba yung tinatawag mong credibility and integrity that other countries will look at you as, as a chair na kayang i-manage ang regional issues na pag-uusapan sa ASEAN kasi regional yan. So yun yung tanong ko rin. Kasi ako, ang alam ko sa mga nakakausap kong counterparts ng ASEAN, ng iba't ibang members ng ASEAN states, kasi I sometimes attend conferences or sometimes I'm invited to some events na nakikita ko rin yung kanilang mga government officials ng ibang bansa. Laging tinatanong, ano na nangyari sa Pilipinas under Marcos Jr.? Sabi ko, yeah, we have a problem. We do have a problem.